Easterlies, unti-unti nang umiiral pero kalat-kalat ang mga pag-ulan patuloy sa ilang bahagi ng Southeastern Luzon at Visayas. Nalalabi ng Northern Luzon kabilang ng Metro Manila, katamtaman na ang panahon at nagiging pwede weather na. At posibleng susunod na ulit na mamamataang low pressure area, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, September 9, 2025. Ang oras sa ating Voice Prime umaga ay alas 10:51 na ng umaga. Bagamat umiiral na dahan-dahan ang easterlies, well, kung napanood ninyo sa mga unang report ng ating official weather agency, ay pinangunahan na nila ang forecast na magkakaroon tayo ng easterlies. Well, expected nga po yan dahil once na lumayo nga po itong ating habagat sa kanluran, ay unting lalakas muli yung easterly trade wind. At dahil unti-unting lalakas muli ang easterly trade wind, asahan muli ang hot humid na panahon na mga mararamdaman muna sa silangang bahagi ng bansa na magdudulot pa rin tayo ng mga pagkulog at pagilat at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa mga afternoon rain showers po na iiral. Kaya mapapansin ninyo ang silangang bahagi pa rin ng bansa kabilang na ang Southeastern Luzon, nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers. Kung titignan natin sa Doppler radar satellite mula sa isang infrared Doppler, makikita po ang ilang bahagi nga po ng bandang Southeastern Luzon sa Bicol region ay nakakaranas ng malawakang pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Camarines Norte and the rest ng Camarines Sur hanggang dito na yan sa may bandang Sorsogon, Catanduanes, nakakaranas sila lalo sa may bandang Birac. Mataas ang estimation frequency wave ng ulan. Yan. Although hindi ito estimated na hindi pa siya smoothed. Hindi po smoothed dyan. So, para makita natin yung pinaka-smoothed na Doppler radar para mas malinaw na makikitaan natin ang mga uulanin sa may bandang Bicol region. Yan. Ito po ang mas malinaw natin na Doppler radar. So, kitang-kita naman po ang malawakan nito na kaulapan na nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At makikita natin may mga moderate to heavy rain showers ang umiiral ngayon at dito sa may bandang Birac at Catanduanes nga po. So sa mga kababayan natin, ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha. Kabilang na dyan sa may bandang San Miguel, Bato Birac, San Andres, yan. At dito naman sa ilang bahagi naman ng Camarines Norte, although kalat-kalat naman ang pag-iral nito, ay asahan po ang magiging maulan sa ilang parte pa rin ng Camarines Norte. Hintayin natin mag-load yung animation. Yan, so makikita natin ang bandang San Jose, Panganiban, yan, hanggang dito sa baba ng Labo ay nakakaranas sila ng moderate to heavy rain showers. Yan, Calabasa, so sakop pa rin yan ng Camarines Norte. And then sa may bandang Sipokot, Ragay, ayan, kasama na rin yung Basod nakakaranas ngayon sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan base sa Doppler radar. Dyan sa Bicol region ang location ng isang Doppler radar na fully functional. Yan. And nandito yung pinaka-center ng Doppler radar sa may bandang Mercedes, yung isang Doppler radar ni Pag-asa dyan. At makikita ninyo ay naaabot sa may bandang Siruma ang malawakang pag-ulan hanggang dito na sa may bandang Gasitorena, Caramoan, yan. At sa may bandang Birac at Catanduanes nga po, San Andres at San Miguel o Bato ay nakakaranas sila ng mga ilang moderate to some heavy rain showers. And the rest ng Bicol region na binanggit natin sa bandang Sorsogon o Legazpi area. So kita-kita naman po yung malawakan na yan na Doppler imagery estimation precipitation rate. Ay ingat na lamang po sa mga potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa kung sakali man. Ayan, ito yung isa. Hindi ko muna ginagamit ito. Yan, makikita niyo po ay malawakan moderate to heavy rain showers ang frequency niyan. So, ito yung isa sa Doppler radar ni Pag-asa na original na color na ginagamit nila. Yan, kung makikita niyo dito, ang tawag diyan ay meteored ata yun. Yan, double check natin kung meteored nga ang gamit. Ay hindi meteored. Baka
weather channel. Ayan, naka-weather channel yung code ng kulay na ginagamit ni Pag-asa doon sa pinaka-center nila. Ganyan yung hitsura niyan. So, makikita nyo yung frequency ng heavy rain showers. Makikita po yan dyan. So, yan po yun. Ito yung hindi smooth type. Ito yung original Doppler imagery. Pixelized talaga siya. Oh. So, mahirap ma-determine o hindi masyado malinaw ang kita. Kasi nga po, ito yung raw file ni Pag-asa mula sa direct ng Doppler radar. So, makikita nyo, very pixelized. Hindi masyado malinaw. Kaya hindi natin ginagamit muna. Ginagamit natin yung isa na kaya nating mas smooth para makuha yung area of estimation of precipitation na makukuha sa isang area. Which is, ito yung mas malinaw, di ba? Oh. Mas malinaw siya, di ba? At kitang-kita natin, mas kita rito yung frequency, yung threshold ng heavy rain, yung mga heavy rain drop, at least makikita natin sa specific area na uulanin po. Ayan. Yan. So, makikita po ninyo dito ang mga area ng Bicol region na nakakaranas ng malawakang ulan. And so far, yun lamang ang nakikita natin na aktibo sa Doppler radar. Kaya medyo nakakalungkot dahil hindi lahat ng Doppler radar ni Pag-asa ay fully functional. Ang gumagana lang sa may bandang Bicol region, bandang Aurora, at dito sa may bandang Bataan ata, ay hindi, bandang Olongapo, may isang Doppler sila dyan. Kaya gumagana yung tatlong radar dyan sa Luzon. Dahil sa Visayas, minsanan lang gumagana. Meron din sa may bandang Cebu ata, gumagana rin yung isang Doppler radar. Kaya lang hindi yata calibrated, kaya hindi lahat nakukuha. Yan. Ganon din dito sa original raw file. Makikita nyo sa raw file, yung isang Doppler kitang-kita naman siya. Pero hindi masyado nakakasagap ng malawakan na water droplets dito. Yan. So, yan lang nakikita natin na gumagana na Doppler radar. So far, ito yung raw material. So, hindi natin ginagamit muna. Backup lang mang yan. At ito yung ating ginagamit na mas malinaw po ang kuha. Yan. So, naka-discovery mode. Pero, ang mas ginagamit ko lagi, NexRad. Kasi mas precise yung kanyang kulay at yung representation ng water vapor. Yan. Na naturally, ay yan ang magandang representation. Yan. So, makikita natin ang bandang Bicol region talaga ay nakakaranas ng malawakang pag-ulan. So, ingat na lamang po mga po sa mga pagbaha. At sa mga lightning strikes, sa mga pagkulog at pagkidlat, well, asahan natin sa may bandang Southeastern Luzon po at bandang Southern Luzon, nakakaranas kayo ng pagkulog at pagkidlat dyan. Dito sa may parte ng Northern Luzon, medyo nagmumoderate na po ang panahon natin dahil lumayo na nga po yung habagat. Sumama na ito kay dating bagyong Lani. At humina na nga po itong dating bagyong Lani. So, yung concentration ng habagat na sa may bandang China pa po. At sila ngayon ang malawakan na inuulan. So, dahil po dyan ay may mga at least 8 lamang na lightning strike. So, wala tayong problema. Sa thunderstorm advisory care of Pag-asa ngayong 10:46 AM, nakataas ang thunderstorm advisory sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Kabilang na ang bandang Palawan. Yan. Mula Palawan at malamang kasama na ang ilang bahagi sa Visayas area. Pero mostly eastern sections ng Visayas. Mga maliliit na lang o may mga chance na lamang base sa forecast ang magiging pag-ulan. 1 to 2 hours po yung effectivity nito. So, precaution na lamang, magdala lamang po ng payong ha mga folks. Dahil medyo magkakaroon na tayo ng mga pagsikat ng araw maghapon. Sa current conditions ay overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan at makikita na medyo overcast pa rin despite na medyo umaaraw-araw po ngayon. So medyo tataas na ang ating alinsangan yan at heat index at makikita natin medyo mahangin po dahil medyo mayroon pa rin tayong habagat kaya lang hot dryer po ito. Medyo tuyo yung dumadaloy na habagat sa atin mula dito sa kanluran. Sa lowest temperature ni Tala, naka-weather station, kinilang 12:33 AM, nakapagtala kami ng napakababang 24.3 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas sa amin, 30.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:34 PM. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming heat index pa rin at 40.9 degrees Celsius. Tingnan natin ngayon na magiging heat index ngayon sa iba't panig ng bansa. Pero umpisan muna namin sa akin sa Caloocan, base sa aking weather station mismo, na as of 9:37 AM nasa 38.9 degrees Celsius ang aming heat index. Pero inaasahang heat index namin o forecast ay 39 degrees Celsius po. Halos magkatugma naman sila sa forecast ngayong oras na ito.
So magkapareho naman, tugma naman so far. Pero sa maghapon ay mababa lamang daw ang aming heat index forecast, pinakamataas na ngayong umaga sa 39 degrees Celsius daw. Well, tingnan po natin in real time kung magtutugma yan. Ibig sabihin, mukhang magkakaroon tayo ng mga afternoon rain showers. So, medyo maganda kung ganun man. Pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, tingnan natin, tumataas na rin po ang heat index sa Ilocos Norte, lalo na sa bayban ng Lawag. 41 degrees Celsius po at pinakamataas sa maghapon, 42 degrees Celsius, mamayang alas 12 pa po ng tanghali. So, although hindi naman umaabot ng more than 45 degrees Celsius, pero at least tumataas na ang kanilang heat index. So, importante, wag masyadong mag-dehydrate pa rin mga folks. Sa bandang Tugigaraw naman, sa bandang Cagayan Valley ay makikita natin bahagya pa rin tumataas ang kanilang heat index, hindi pa sobra-sobra. 37 degrees Celsius at aabot sa maximum of 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So hindi pa ganoon katindi ang magiging alinsangan. Pagdating sa Santiago, Isabela, 39 degrees Celsius at pinakamataas hanggang 40 degrees Celsius. So mukhang magiging maulap po ang parte na yan ng bandang Cagayan Valley. Wala tayong nakikitaan na aabot ng 44 to 45 degrees Celsius. Pinakamataas lang mamayang 12 at 40 degrees Celsius. So mukhang walang magiging problema kung sakali man. Sa may bandang Dagupan, sa Pangasinan, bahagyaring mataas pero at least hindi pumalo sa 40 degrees, 39 degrees Celsius pong pinakamataas. So mukhang magiging overcast and gloomy ang maghapon ninyo base dito. Sa Tarlac naman ay hindi rin ganun katindi ang taas ng kanilang heat index, 39 degrees Celsius lamang to 40 degrees Celsius ang pinakamataas sa maghapon. So walang aabot ng 44 degrees Celsius, ibig sabihin mukhang magiging moderate lamang ang kanilang heat index. Medyo manageable kahit papaano. Kasi sa Pilipinas, kaya pa nating i-manageable ang mga around 40 degrees Celsius pababa. Mga 43 to pataas, medyo hindi na. Ayan, hindi medyo maalinsangan na sa atin talaga yan. Mas mainit na talaga yan. So, walang masyadong magiging problema. Medyo manageable naman. Sa bandang Batangas naman, kung sisilipin natin, inaasahan natin ang heat index. Medyo tumataas din ng konti, 40 degrees Celsius. At papalo na hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So medyo nagiging moderate na rin ang panahon dito sa bandang Batangas area. Silipin natin sa San Jose, Occidental Mindoro. Well, pinakamataas 39 degrees Celsius. So mukhang hindi ganon kataas ang magiging alinsangan ninyo dyan. So magmo-moderate lamang ang panahon. So medyo manageable naman ang init kung sakali. Sa bandang Puerto Princesa naman, mababa. So mukhang maulap din at may mga forecast din ng mataas ang tsansa ng pag-ulan sa maghapon. Sa bandang Central Visayas sa Cebu, kung sisilipin natin, medyo hindi ganong katindi rin ang alinsangan. Hindi umabot ng 40, pinakamataas na hanggang 37 degrees Celsius sa maghapon. So wala tayong magiging komento. Medyo magiging overcasting gloomy siguro ang maghapon ninyo dyan. Pero magdala pa rin ng payong sa mga isolated case of rain showers maging sa bandang Mindanao area, sa Davao Region. Medyo bahagyang tumataas na rin ang kanilang heat index. Ibig sabihin mukhang magiging moderate at mostly fairly weather siguro dyan. Magkakaroon lamang ng mga isolated kaya medyo mataas ang kanilang heat index up to 38 degrees Celsius mamayang 12. So magdala ng payong para sa tinding sikat ng araw just in case mga folks. Sa Zamboanga Peninsula naman ay ganun din, mababa. Wala pang, hindi man lang umabot ng 38 degrees Celsius ayon sa forecast. Mukhang magiging overcasting gloomy ang maghapon natin at moderate ang panahon. Importante pa rin ang payong para sa mga di inaasang isolated rain showers para malinaw yan mga folks. Double check natin sa automatic weather station. Dalawa na po yung automatic weather stations ni Pag-asa ang nasira sa General Santos at bandang Ilocos Norte. O yan, yung kanilang heat index sobrang taas. Ibig sabihin, hindi po correct yan, hindi tama. Baka may problema yung automatic weather station dyan. So, medyo maayos sana ninyo. Yan. Sa Lawag, at least 42 degrees Celsius ang pinakamataas. So, medyo hindi ganun katindi ang alinsangan. Yung current temperature ay ang Gensan. Baka may problema talaga to. 38, isa 36. Masyado naman yatang maalinsangan to masyado. Baka may problema yung kanilang weather station. Yan. So, pero yung temperature naman nila, so far, mukhang gumagana. Mukhang may problema sa heat index. Sobrang taas ng heat index nila. Anyways, ganun po. At makikita naman natin dito, yung pinaka-current temperature naman, hindi ganun katindi ang alinsangan.
unless accurate itong nasa bandang Bayumbong Nueva Vizcaya, yung automatic weather station. 36.24. Sobrang init niyan. Yan. Kung gumagana po yan, hindi natin sigurado. Yan. So far, ang highest temperature 38 degrees Celsius, pero gaya na ating sinasabi, may problema yung automatic weather station sa General Santos City. So hindi natin magamit yan masyado. Dito sa may bandang heat index map, makikita natin medyo manageable naman ang heat index. Makikita naman natin dito, ayan, manageable po yung heat index sa may parting Luzon. Ito yung kasalukuyang heat index. So ibig sabihin, yung intensity ng heat index hindi umaabot at least 44 to 45 degrees Celsius. Yan. Yan po yung malinaw dyan. So at least ganun, okay lamang yung heat index, manageable naman according dito sa selective areas ng automatic weather station. So manageable naman kahit papano. Kung itatabi naman natin sa PSE Streams in past 24 hours, nanguna ang Tugigaraw sa may pinakamataas na air temperature na 33.5 degrees Celsius. Yan ang pinakamataas daw. Sa Baguio, bumaba ng 16.6 degrees Celsius. So medyo mas nagiging chilling na naman ang lamig dyan. At sa Inulan, ang Ambulong ay nakaranas sila ng 57 mm na total rainfall. Sa amin, sa Caloocan, umulan pero hanggang 6.0 mm lamang ang inabot sa amin sa Caloocan. So in 7 days, 166.5 mm na kami. So ibig sabihin medyo mataas pa ang average ng aming rainfall kada 7 days. In September rain, nakaka 230.1 mm total rainfall na kami. Mababa pa yan ng 377.9 mm. So hindi pa abot ang inaasahan naming average rainfall for the month of September. Depende na lamang kung may mabubuong bagong bagyo ngayong month. Samantala, sa ating outside humidity ay 79%. Medyo nagmo-moderate na ang ating outside humidity. So ibig sabihin yan, asahan natin ang magiging hot humid na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Depende na lamang sa forecast. Bumaba ito ng 4% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila, 1,011 hectopascals and steady to since last hour. Mabuti naman, medyo functional na po yung aking console na nasira ang barometer. Napalitan na kasi natin. So dito sa aking console, nasa 1,010.4 o 1,010.5 hectopascals. So ito po yung indoor barometer namin, which is inayos ko. Yung nandito sa webpage, ito yung outside, sa labas. Kaya lalabas, magkaiba talaga ang atmospheric pressure pag indoor at magkaibang atmospheric pressure outdoor. So at least meron tayong parehong monitoring yan para at least meron tayong comparison. Well, lagi namang mas mababa ang atmospheric pressure sa loob pagka indoor kasi hindi masyado intact, yung hindi dala masyado ng atmospheric pressure kapag nasa loob ka ng bahay, hindi ganun ka bigat. So malinaw yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status, maximum high tide po tayo ngayon, pero wala namang nakataas na pag-alon. Yung gale force winds lamang nadala ng habagat, at dito sa may bandang easterly trade wind na unti-unti lumalakas na naman yung ating easterly trade wind sa silangan. Kaya may naririnig na naman kayo na easterlies na mga balita na report. So normal po yan kapag wala tayong masyadong habagat at lumalakas po yung ating easterly trade wind. Kapag lumakas yung ating habagat, humihina naman yung easterly trade wind. Ganun lang yan, nagtutulakan lamang po yan mga folks. At dahil wala tayong masyadong southwest monsoon na malakas, tuyo lamang na hangin na habagat sa bandang kanluran, medyo malakas ngayon ang daloy ng ating easterlies. Kaya meron tayong easterly trade wind ngayon unti-unti na lumalakas. Lalo na pagdating ng weekend, unti-unti mas malakas yung ating easterly trade wind. Depende na lamang yan sa galaw ng forecast po sa ating forecast and storm prediction. Magdedepende pa rin po yan. Dahil base dito, in 3 days, magiging maulan pa rin daw ang ating maghapon. Partially cloudy pa rin. Naglararo 50 to 80% in 3 days. So, ibig sabihin, hindi mawawala ang mga afternoon rain showers. Malinaw yan mga folks. So sa ating high tide o low tide status, kasalukuyan nga pong high tide tayo. So magiging malalim pa rin ang ating karagatan. So ingat na lamang po sa mga maliligo sa Pampang, lalo na kung mabugso po ang hangin. At sa mga mangingisda naman natin ay ingat at magsama po kayo ng medyo malaki-laking mga bangka para sa at least medyo may monitor sa atin sa bawat isa sa atin, lalo na yung mga maliliit nating mga mangingisda. Yan.
Hindi rin magandang ating air quality at 58 moderate o 58 index. So mataas masyado yan. Magmas po sa mga sensitibong mga baga. Despite na moderate po ito, magmas po tayo dahil isang araw pa madalas tumataas yung ating bad air quality. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina 5:44 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:02 PM. At sa moonrise and moonset, waning gibos na po. 97% na lamang yung illuminated. So wala pa po. Magmo-moonrise pa po yan mamayang 7:05 PM. Then lulubog ito kinabukasan na po ng umaga at 7:44 AM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Martes hanggang Miyerkules, magiging partly cloudy ang ating halos maghapon pa rin. So asahan po yan ang mga tsansan na mga localized thunderstorms lalo na sa hapon. Dito sa aking forecast ay naglalaro 45 to 50% ang tsansa ng uulanin sa Caloocan. Kung hindi man, maaaring sa ibang panig ng Metro Manila. Bukas, partly cloudy din ang ating maghapon. Tsansa ng pag-ulan, at least 58 to 60% chance of rain. So yun, base na rin sa ating local weather advisory, may umiiral nga po tayong easterlies daw na makaapekto sa Southern Luzon. Pero kung titingnan natin, kabilang na ang Visayas sa medyo maapektuhan din ng umuusbong na easterly trade wind nga po. So yun po damay na rin ang halos buong Visayas at ilang parte ng Mindanao. Normal po yan kapag humihina ang ating habagat. At dahil meron tayong space weather condition nakataas as of 10:10 AM. Yan. Medyo onset naman ito at maliit lamang, mga minor lamang yung potential impact ng forward 65 degrees geomagnetic latitude. So may mga maliitan at chance lamang na grid fluctuation sa aurora. Medyo visible daw sa Canada and Alaska, so Northern Hemisphere po yan. At base sa ating NOAA KP Index breakdown ay within 3 days, mababa naman daw ang inaasahang geomagnetic storm na expected. Malamang puro minor lamang ito at wala tayong inaasahang mataas na radio blackout o solar radiation. So medyo normal naman dahil kung titingnan natin dito, may mga nakatutok po na sunspots, ang AR4213 at 4211. So medyo mga siguro biglaan na lamang siguro tayo makakaramdam ng medyo mataas na solar wind. Sa ngayon mababa ang sunspots at 93 lamang yung R1 RZ natin. Ito yon, maliit lang naman, hindi masyado grabe ang magiging releasing ng solar wind. Kasi nung nakarang araw, matinding temperature ang nirelease ng haring araw, kaya medyo nakakahinga-hinga siya sa ngayon. Kaya medyo quiet ang kanyang geomagnetic release. So wala tayong masyadong problema. Yan, maging sa solar X-ray events, kalmado lang ang haring araw. Yung GEOS X-ray Plus, kalmado lang din. So hindi umaabot sa active R1. Solar photon flux, normal naman din. So natiling may unsettled lamang tayo ng mga geomagnetic activity. So normally naman kaya naman yung magnetosphere natin, rather. Yan, medyo kaya niyang bitbitin yung bigat ng solar wind, so wala tayong magiging problema sa kanyang nanotesla distortion. Yan, malinaw yan mga folks at patuloy pa rin na at least meron tayong mga hanggang moderate na total electron content kabilang na ang Pilipinas. At least mga 70 ang kanyang TECU, yung kanyang affected na total electron content kasama ang Pilipinas. So medyo nagmo-moderate lamang, asahan na medyo may mga konting interruption sa ating mga radio transmission ng konti, gaya na lamang ng internet. So walang masyadong auroral activity. Yung kasalukuyan na auroral activity ay mababa naman, so medyo greenish lang na manipis ang makikitaan. Medyo less naman sa Earth ang nakatutok na sunspots at kitang-kita sa kanyang radial velocity, hindi naman rektang tumatama sa mundo sa Earth natin. Kaya medyo safe tayo kahit papano, kaya at wala rin tayong dirigium absorption. Medyo fairly lang ang ating high frequency conditions base dito sa solar terrestrial data. Pero medyo poor lamang between 10 to 12 meters sa gabi. So wala namang masyadong problema at medyo maliit lamang na bagay ang magiging epekto nito sa ngayon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging na makikita po rito sa ating Himawari GMA satellite map. Yan. Makikita natin mula sa pinaka-CMMS din na Doppler ay malawakan ng pag-ulan ngayon umiira sa ilang bahagi ng Bicol region and the rest ng bandang southeastern Luzon. So ingat po sa mga pagbaha dyan dahil makikita naman ninyo ay malawakan ang nagiging pag-ulan ngayon. I-zoom in natin ng konti.
Tutok natin sa may bandang Bicol region. Itaas natin ng konti yung opacity. Yan, i-load natin para makita naman ninyo. At alam nyo rin paano gamitin kung kayo'y bibisita sa aking webpage. Yan, so zoom in natin yung Bicol region at kitang-kita naman po ang malawakan nito ng pag-ulan sa bandang Catanduanes, kasama na ang bandang Sorsogon at Legazpi. Yan, mga moderate to heavy rin yan. Kalat-kalat po, kaya ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha po. Malinaw yan. And the rest naman ng bandang Luzon, ay makikita natin katamtaman at halos fairly weather tayo. Walang masyadong kaulapan sa buong bahagi ng Isim, Nodo, Luzon. Mga ilang partly cloudy lamang ang iiral sa may bandang Cagayan Valley. Malinaw naman po yan hanggang Central Luzon. Kabilang na ang bandang Bulacan, Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. Mga partly cloudy lamang siguro mamayang hapon. Unti-unti lamang tayo magkakaroon ng mga partly cloudy to mostly cloudy. At asahan ang unti-unting mga kalat-kalat na pag-ulan. Dala nga po ng water vapor na manggagaling sa parting Bicol region sa may southeastern Luzon. Ayun, no? Medyo makakapag-traverse yan. Posible pa itong makalapit ng Metro Manila dahil pa west-northwestward ang galaw ng trough na ito. O yung surface trough na ito na kumikilos pa hilagang kanluran. So, maaaring magpang-abot sa bandang Metro Manila, Calabarzon, hanggang bandang Central Zone siguro. Ngitong mamayang maghapon. Kaya maya-maya magiging makulimlim na naman tayo at expected ang mga localized and isolated rain showers at localized thunderstorms. The rest ng Mimaropa, partly tumusikaw di tayo at asahan ang mga kalat-katapag ulan, kabilang na ang bandang silangan ng Oriental Mindoro. So, importante po ang payong maging sa babandang Palawan, lalo na dito sa bahagi nga po ng pababa ng Taytay, San Vicente hanggang Puerto Princesa. Ganon din ang iiral silang bahagi ng Batarasa hanggang sa dulo ng Balaba. Rest naman ang bandang Visayas, mula dito muna sa may bandang Marinduque ng Southern Luzon, Romblon hanggang Masbate, and then pagpasok ng northern part ng Visayas, lalo na sa eastern part ng Visayas, magiging maulan ang parte ng Northern Samar, kabilang na ang Lawang hanggang Victoria at San Isidro. Kalat-kalat po ang pag-ulan na may ilang moderate to heavy rain showers po ang iiral. Double check natin gamit ang heavy rain potential just in case. At makikita natin sa heavy rain potential ay mataas po ang heavy rain potential sa halos buong Bicol region, kabilang na ang northern part ng Visayas. Sa binanggit natin mula Lawang hanggang Victoria po. So magiging maulap din ang parte ng Lope de Vega hanggang Nanabas, hanggang Gamay. So magiging overcasting gloomy rin ang parte ng San Jose de Buan, Pagsanhan hanggang Oras at Dolores, bandang Catbalogan, Western Samar, ilang parte sa may bandang Sulat, pababa ng Borongan, Eastern Samar, mga medyo overcast and gloomy tayo dyan. So, hindi mawawala ang mga kalat-katapag ulan sa maghapon. Ganon din sa buong bahagi ng southern part ng Eastern Samar na ngayon medyo maaraw pa. Maya-maya magiging makulimlim din kayo at expected ang mga isolated case of rain showers. Sa southern Leyte naman nakakaranas kayo ng ilang moderate to heavy rain showers sa dulon-dulo ng San Francisco. Pataas na yan ng bandang Maasin hanggang dyan sa may bandang Silago hanggang Abuyong. Magdala po ng payong at ingat na lamang sa biglaang pagbaha na medyo hindi naman yan tatagal ng more than 1 hour to 2 hour period po. Bubuhos lamang ng ulan din, mamaya titila din kaagad dahil ilan lamang na water vapor ang dadaan dyan. Sa bandang central ng Visayas, medyo katamtaman tayo pero partly tumusikaw din iiral ng Cebu hanggang Bohol. Asahan pa rin ang mga ilang isolated case of rain showers sa maghapon. Dahil mataas ang forecast sa inyo dyan kabilang sa Negros region. Pero ngayon, sa ngayon po, ang buong Negros region, katamtaman ng panahon, may mga ilang kalat-kalat ulan ang umiiral din sa may bandang Cadiz, Escalante, hanggang San Carlos. So, maaring ulanin din ang parteng Canlaon. Pero the rest ng buong Negros region, mula sa bandang Himaymaylan pababa, hanggang Dumaguete na yan, medyo katamtaman muna, medyo umaaraw pa muna sa inyo dyan. Maya-maya, magiging maulap lamang, partly cloudy to mostly cloudy ang iiral. Isolated lang din ang mga pag-ulan sa maghapon, kabilang na ang Iloilo at Panay Island po. Asahan din ang mga isolated case of light to some moderate rain showers sa maghapon, kabilang na ang buong Iloilo nga po. Kasama na ang silangang parte ng Panay Island mula Capiz, pababa ng Concepcion at Banate, sakop ng Iloilo. So malinaw yan mga folks ha. Sa may Mindanao naman, ang bandang Surigao region ay magiging maulap at kalat-kalat din naman kapag ulan mula Dinagat at Siargao Island. Magdala ng payong, bagamat hindi naman masyadong magdamagan ang magiging buhos ng ulan. Medyo pabugso-bugso lamang yan, at least mga less than 30 minutes approximate. Yan.
at magiging parte ito Surigao di ang kabilang na ang kasama na ang bandang Surigao del Sur and the rest ng Caraga area. Yan, sakop nena ng Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur po. And the rest ng bandang Davao Region, mula Davao de Oro, magiging tamtaman, parte ito Surigao di lamang ang iral. So mga mostly ay isolated lamang ang pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulugang iiral sa buong Davao Region at maging sa bandang General Santos rather hanggang Sarangani, parte ito Surigao ding iiral. And the rest ng Sorsogon, sakop po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, pataas na yan ng North Cotabato na ngayon ay medyo moderate ang lagay ng panahon, medyo umaaraw, kabilang na ang Lanao del Sur, pataas na ng bandang Iligan at Cagayan de Oro. So mula sa bandang Misamis Oriental, kasama na ang Camiguin, papakanluran ng Misamis Oriental, medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon, medyo nagpe-fairly weather muna kayo dyan, pero sa maghapon, asahan ang unti-unting magiging partly cloudy ito sa Surigao di sa hapon. At hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula na ngayon medyo moderate and fairly weather muna tayo dyan. So magdala po ng payong bukod sa tinding sikat ng araw ay sa mga iiral naman sa hapon na mga isolated case of rain showers and localized thunderstorms na at least around 44% chance na kayo ay uulanin dyan. Kabilang na ang dulo ng Zamboanga City, Basilan at Ulusulu. So, sa buong bahagi ng bansa ay at least medyo nagmo-moderate na tayo kahit papano. Magiging maulan lamang sa ilang parte ng silangan ng bansa, kabilang na ang bandang Eastern Luzon hanggang Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Then, merong tayong umiiral na stainless, hindi mawawala ang mga accumulated water vapor sa silangan na magdadala po ng mga ilang moderate to heavy rain showers na nakikitaan natin ngayon sa satellite imagery na kasalukuyang inuulan ang Bicol Region. Kung ito-double check naman natin ang mga pag-ulan hanggang mamaya alas 2 ng hapon base sa ating forecast of plain and mean sea level pressure courtesy of ECMWF. Yan, yung fresh na fresh makikita natin ang bandang Southeastern Luzon nga ang nakakaranas ng malawakang pag-ulan dyan na kasalukuyang nagaganap ngayon sa may bandang Bicol Region nga po at ilang parte ng South Luzon at Eastern Visayas. So malinaw naman yan mga folks. And the rest ng bansa, katamtaman ang lagay ng panahon, mga ilang partly cloudy lamang at mga ilang mahihinang pag-ulan ang iiral lalo na dyan sa parteng Mimaropa area. So makikita natin halos walang nakikitaan tayo na rain accumulation sa may bandang North Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Mindanao. So mga isolated cases na lamang siguro ang magiging pag-ulan natin hanggang mamayang alas 12 ng hapon. Pero between 2 o'clock PM onwards, tingnan natin kung merong fresh data. Ito kasi ang lumalabas na ito, mga pinaka-latest lagi yan ng ECMW. Kaya minsan, pagka nagne-next tayo, minsan nawawala siya. Ibig sabihin, wala pang latest data. Madalas yan. Kasi ang niloload ng ating mean sea level pressure ay pinaka-fresh na galing mismo sa ECMWF. Kaya normal po na minsan wala pa talagang data ang lumalabas. Ngayon, as of 2 o'clock PM onwards, makikita natin mukhang magiging katamtaman, light to moderate ang madalas na magiging ulan natin sa maghapon. Kabilang na ang Metro Manila at kalurang bahagi ng Northern Luzon at Mimaropa. Usually mga ilang light to moderate hanggang South Luzon. Ilang parte ng west portion sa Visayas at Eastern Visayas sa Eastern Samar Region at Northern Mindanao area. So magiging isolated at mga ilang light to moderate showers ang medyo magiging pag-ulan mamayang hapon. So medyo importante pa rin ang payong mga folks kasi hindi naman 100% light to moderate yan. Minsan mabubulaga tayo ng downpour kasi may kasabay mga localized thunderstorms po yan. So take note yan palagi ha. Kaya medyo prepare na lamang palagi kung biglang malakas ang buhos ng ulan. Dahil minsan wala pang isang oras ay baha na kaagad, lalo na sa Metro Manila. Ilang minuto lamang na buhos ng malakas na ulan, mabilis kaagad tumaas ang tubig baha. So, yun ang medyo concern kasi sa atin. Kaya, wag nating baliwalain kung minsanan lamang ito bumuhos ng malakas po. Maging wari pa rin tayo sa mga biglaang flash floods. So, mula mamayang hapon, at by 8 o'clock PM onwards po, ito mga bandang gabi na po ito o hapon. Makikita natin dito sa latest loaded, may mga inaasahan daw na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang iiral, kabilang pa rin ang Metro Manila at west portions ng Zambales, ilang portions ng Mimaropa at South Luzon. So medyo uulanin tayo mula bandang South Luzon at Calabarzon area.
Sa Northern Luzon, medyo isolated case lamang ito sa bandang Ilocos region hanggang Benguet. So, posible pa rin tayong uulanin dyan ng mga ilang light to moderate showers. Sa bandang Visayas naman, ang bandang Kanluran ng Negros at Panay Island, mga light to moderate showers daw ang naka-forecast. Eastern Visayas, medyo maliit lamang ang tsansa. Kung pumasok pa ng ulan, light drizzle range lang siguro. At pagdating sa may bandang Mindanao, ay medyo may mga ilang moderate to heavy rain showers ang iiral sa ilang bahagi ng bandang Barm, Bukidnon, at ilang bahagi ng Davao Region na makakaranas ng mga ilang light to moderate showers. So halos buong landmass ng Mindanao, medyo may mga light to moderate daw na aasahang ulan. Katamtaman lang din sa may bandang Zamboanga Peninsula, is siguro mga light drizzle rain to some moderate rain showers. So mukhang magiging maulan ang ating maghapon pa rin mga folks. Importante po ang payong lalo na sa mga uuwi ngayong araw na manggagaling sa inyong mga eskwelahan o mga kanya-kanyang trabaho. So, yun po yung forecast natin ngayong araw for September 9 para sa aasahang isolated case of rain showers at localized thunderstorms. So, silipin natin saglit ang computer-generated tropical cyclone sector. Hindi pa rin nalulusaw itong Sitapa, dating bagyong Lani. Pero ngayon ay low pressure area na lamang ito. So, kung titingnan natin dito sa ating floater, ay halos under dissipating stage na po siya. Ayan, medyo nalulusaw na po siya within or next 24 hours. Magiging remnant na lamang po siya. Kaya nagdadala lamang siya ng mga malawak ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern China. Pero wala na siyang nakikitaan ng significant of development of tropical cyclone or cyclonic effect. Kaya under low pressure area na lamang po ito. Ayan o. So anytime malulusaw na lamang po yan, at sa ngayon wala tayong binamantay na aktibong low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng ating PAR o paligid ng PAR sa ngayon. Yan, hindi na natin masyado concern yung dalawang aktibong low pressure area na yan dahil sobrang layo na ito. Ito extratropical na po itong si Pepa, kaya wala na po yan. Pero in fairness isa si Pepa sana pinakamahaba ang naging journey niya dahil na-develop ito si Pepa, yung dating bagyong Kiko, si dating bagyong Kiko, na-discover natin siya as invest, August 29 pa po ito. Yan, 8:30 PM po ito, nag-invest si dating bagyong Kiko. Yan, natawag pa ni Kiko yan bago umexit ng PAR. Pero at least, low pressure area lamang siya hanggang sa makalabas ito ng PAR. Yan. So, August 29 pa po ito na-develop. Then, until now, ay aktibo pa rin siya. Pero under extratropical storm na lamang siya. At under dissipating stage na rin siya. Kahit paano, ayan po. So, napakatagal ang kanyang naging journey itong si Bagyong Kiko. Yan. Pero, pareho sila ni dating Bagyong Lani, hindi na po siya concerned dahil napakalayo na nilang dalawa. So, silipin natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring for possible forecast kung mayroon bang susunod sa kanila na mabubuo sa labas ng ating bansa, lalo na dyan sa may bandang southeastern part ng Guam. Double check natin. Mula sa West Pacific Basin Experimental, medyo within or next 24 hours, meron tayong at least 15 to 20% na namamataan dito na possible of tropical cyclone development. Yan sa may bandang south of Guam. Mamamataan. Ayan may kapiraso. May nadedetect. Which is nabanggit natin yan ng isang araw na medyo merong development of possible convergence. Sa ngayon, mababa pa dahil wala pa tayong nakikitaan masyado na vorticity. At least, mga observable lamang ito. Sa convergence naman, mga possibly lamang na convergence. So, insignificant pa siya. Yan. Pero nakataas po sa Tropic Hazard Outlook na binanggit natin bago magkatapusan ng Agosto. Binanggit na natin ay within second to third week magkakaroon tayo ng at least 20% pa rin na may mamamataan na panibagong low pressure area o anumang tropical cyclone development. Mula sa ating global spectral model ay makikita natin na yung lagi nating tinitingnan dito na manggagaling nga po sa southeastern ng Guam at kumikilos nga po ito pa west-northwestward. So ang araw ngayon, September 9, so starting September 10 daw ay mukhang merong bagong convergence na mamumuo. Yan, mula sa south of Guam at kumikilos daw ito pa west-northwestward. Yan, take note po yan itong parang puyo na ito. Yan nagkakaroon na naman ng Coriolis and then kikilos ito pa west-northwestward. Then expected papasok daw ito ng PAR by September 11 or 12 or mga September 12 papasok ng ating PAR.
Then kikilos ito pahilagang kanluran. Yan, lalapit ito sa may bandang silangan ng bandang Eastern Visayas by September 13 or 14. Yan. Pero makikita natin, napaka-disorganized pa ng sirkulasyon na to, so hindi pa natin certain kung ito ay magiging inverse ngayon. Dahil kung sisilipin natin, yung kanyang mean sea level pressure ay napaka-disorganized pa ng kanyang atmospheric pressure. Yan. Pinakamababa at least mga 1,010 hectopascals, yan, around. Yan, to 1,008 hectopascals, pero napaka-disorganized pa yung kanyang atmospheric pressure. So, very uncertain pa at very disorganized, kaya hindi pa natin pwedeng i-conclude dyan. Medyo obserbahan po natin siya, at least meron pa tayong mga 90-hour period para bantayin itong binabanggit natin isang araw pa na manggagaling nga po ng southeastern ng Guam. So, mahaba pa at long range pa ang magiging forecast niyan. So, hindi pa tayo pwedeng magbigay ng conclusive observation sa ngayon. Titingnan pa lang natin, babantayin lang naman natin yung behavior nito. Dahil kung titingnan nga natin yung kanyang mean winds, kung magkakaroon ng medyo positive convergence, dito natin ako-confirm kasi kung tumataas. Ayan. So, base dito, medyo tumataas na nga siya. So, mukhang i-report ko na siya sa aking Facebook page. Meron na tayong convergence na namamataan dito, bandang southeast ng Guam. Nasa may bandang pagitan nito ng bandang Caroline Island or Yap Island. So, ito siguro na yung nakikitaan natin. Nagkakaroon siya ng Coriolis, so nanggagaling sa equator, yung Coriolis circulation. Yung vorticity niya, medyo moderate na. So, mukhang ipopost na talaga natin ito sa ating Facebook page. Abang-abang na lamang mga folks. Yan. So, medyo positive na siya base dito sa ating ginagamit na mean winds. Ito yung pinaka-latest na mas accurate na forecast ng CIMS dahil ito galing mismo sa satellite ito eh. Yan. Kasi kung titingnan natin sa ibang forecast, gaya na lamang ng West Pacific Basin, hindi masyado halata pa rito. Ayan, oh. Although galing ito sa NOAA, pero dito hindi masyado klaro. Ayan, oh. At least dito medyo positive yung vorticity niya. Ayan, oh, nagmo-moderate siya. So positive naman siya katulad dito. Yan, may convergence siya at least 22, yan, around 22 to 33 kilometers per hour. Malakas yung hangin, ha? Despite na napaka-disorganized siya. So, medyo tututukan na natin ito. May mga 90-hour period pa tayo para bantayin itong convergence na to. Baka kasi mag-scatter siya bigla. Baka biglang sumabog dahil meron tayong umiiral na istilis dito. Tapos, may mga sequence of high pressure area pa. So, tingnan natin maigi pa mga folks. At yung kanyang tropical cyclone strike probability ay mukhang ito na nga siya. Although, nasa 20% yung kanyang tropical cyclone strike probability, meron din tayong strike probability dito sa may bandang Southern Luzon, which is umiiral na nga po yung malawakang ulan dyan sa may bandang Bicol region. Kitang-kita natin 10% po yung effectivity ng tropical cyclone strike probability. And then, sa may bandang Guam nga po, at least naglalaro 20 hanggang 20% yung tropical cyclone strike probability. So, abangan natin yan sa mga susunod na araw kung magpa-positive yan. Kasi baka susunod na mga araw niyan by September 12, yan, baka mag 30% yan. Sa ngayon medyo mababa pa yan. So baka hindi ito, baka ito. So marami pang mga possibility of development dito. Medyo nagyayelo na siya So at least naglalaro sa 20 to 30% yung kanyang strike probability na manggagaling sa southeast ng Guam. So manggagaling palagi ito sa may bandang Caroline Island or bandang Yap. Yan. And then sa may bandang Kanluran, kung mayroong habagat na iiral by September 13, well, tingnan po natin. Mababa lang naman ito, at least 5 to 10%. At dito sa may bandang malapit sa may bandang southeast ng Guam, at least at 10 to 20%. Mababa pa rin naman siya, so napaka-uncertain pa rin talaga at disorganized. So mga surface pa lamang siguro ang nakikitaan natin dito na magdadala ng mga pag-ulan pa. Ayan, wala pa. Ito, September 14 na siya. So, mababa pa talaga yung kanyang probability. Then, yung latest tropical storm probability natin o subseasonal, makikita po natin ay mayroong potentially na low pressure area na manggagaling po ng bandang Guam o southeast ng Guam. Ito yan. Yung trajectory niya. So, lalabas ang forecast ay magiging ganito po ang forecast niyan. Yan. Sa loob ng isang linggo po yan. Ang forecast yan between September 8 to September 15. And then mula September 15
to September 22 po, yung magiging forecast ay medyo may low pressure area na maaring mabuo between September 15 to September 22 nga po, at kikilos din to pa hilagang kanluran din. Then maapektuhan at least sa 30 to 40% probability na dadaanan siguro ang Northern Luzon hanggang Central Luzon na naman. At least naglalaro 20 to 30%. And then yung possible na medyo papagitan ito dito sa may bandang Taiwan ay 40 to 50%. You know. So mukhang meron tayong posible lang, posible pa lamang po na may mamamantaan tayong banibagong low pressure area. Pero malinaw dito, mukhang hindi naman masyadong malakas na bagyo ito kung sakali lang ha. So double check pa rin natin anytime, at since ito pa lamang yung lumalabas na weekly forecast natin, hanggang September 22 po yan. In third week po, double check natin siguro bago magkatapusan ng September. Dito medyo may bagyo daw o posibleng cyclone, tropical cyclone na mabubuo, pero kung titingnan ninyo, pahilagang kanluran din ang galaw nito. So mukhang babalandra na naman dito sa siguro parte ng Northern Luzon, mababa lamang sa parteng Southern Luzon ang tsansa base rito sa ating tropical zone probabilities natin. So papost natin yan sa Facebook page para sa latest natin na subseasonal range ng tropical cyclone strike probability at possible tropical cyclone development hanggang September 22. Yan, para malinaw yan mga folks, at sa ating mga computer models mula sa Global Forecast System ng GFS, may mga namubuo nga pong low pressure area, at dito mukhang Pamindanao ang tumbok niya ha. Ang baba ng trajectory nito. So tingnan na lamang natin. You know, Eastern Mindanao ang tumbok ng isang low pressure area na to, at mukhang tropical depression siya pero maliit na klase siya na bagyo ha. Parang mini cyclone lang siya. Then merong isa manggagaling sa may bandang Guam. Ito yung mas mataas ang probability. Kikilos ito pa west-northwestward, at mukhang lalapit na naman ito sa may bandang northeastern part ng Luzon. Ayan, no? Ito medyo may potential itong nasa may bandang Guam. Dahil nakikitaan natin siya sa ating tropical cyclone strike probability dito. Yan, medyo at least tugma. Kay SMWF naman, kung titingnan natin dito, ay halos walang nakikitaan. Tropical wave lamang na manggagaling sa may bandang Guam. So wala siyang namamataan na anumang tropical wave sa ngayon. Kay NABDEM naman ay halos meron. Ayan, manggagaling din sa may bandang southeast ng Guam. So medyo meron din ha. Kay ICON, southeast of Guam din ang gagaling. So, yung possibility na may mamamataan tayong invest, manggagaling ito sa may bandang Guam. So, tingnan natin, may 90-hour period pa po talaga tayo. So, which is around 10 to 20% chance of possible tropical cyclone strike probability nito. At maaaring manggagaling ito ng Guam at kikilos pa west-northwestward, pa ganyan. Yan yung long range forecast niya. So tingnan na lang natin sa mga susunod pang mga araw ang forecast natin nga nito until September 22 po. Yan. Masyado pang long range, so napakababa pa ang posibilidad na may mabuo talagang bagyo pa sa ngayon. Napakaliit pa, kaya hindi natin pwede i-conclude muna nito. So yan na po pinaka-latest natin para sa ating possible na tropical cyclone na mamamonitor within 90-hour period po yan. At ipopost natin yung lumalabas ngayon sa ating mean winds na nagpakita na po ng palatandaan ang ating convergence na posibleng nga pong merong mabuo na isang panibagong invest low pressure area sa loob ng 90-hour period po. So medyo long range pa rin talaga siya. So abang-abang na lamang mga folks. So sa ulat lindol, mukhang may na-detect na medyo teleseismic na lindol. Pero minor lamang sa aking seismograph kaninang madaling araw. Mga 2:52 o 2:53 AM po ito naganap. So check din natin. And then nitong alas 5, mga 5:57 AM po ito. Yan o, may na-detect. So tingnan natin kung dito yan sa bansa. Yan. At diretso agad tayo sa pinaka-data feed ni PBox kung saan yan. Meron nga sa may bandang Dinagat Island. Naganap ito 2:52 AM. Sa may bandang southwest ng Dinagat Islands. Magnitude 5.3 po ito. So mukhang tatlo na ang ating magnitude 5 ha. Yan. Na may lalim na epicentral depth of 125 km. So ito yon, na-detect ng aking seismometer.
Ang oras, 2:52 AM to be exact. Yan. So, mukhang 2:52 AM naman to 2:53. Dito, mga 2:53 AM po ito eh. Well, medyo 1 minute pa naging travel course nung kanyang pagyayanig. Yan. So, nasa bandang dagat naman ito, bandang Surigao del Norte, yung sakop niya. Pero pasok na ito ng Dinagat Islands. Yan. Sa Dinagat Islands po ito na may magnitude 5.3 po. And then, ang sumunod, may mas nauna pa sa kanya, 2:22 AM, magnitude 4.3 sa may bandang southwest ng Palimbang Sultan Kudarat. So, nasa malayo naman ito sa karagatan, masyadong ding malayo. Yan. And then, mga minor earthquakes na. So, mukhang nagkaroon tayo ng medyo malakas na pagyanig kaninang madaling araw sa Dinagat Islands ito naganap. Lumalabas, tatlo na ang ating magnitude 5.0 ngayong buwan ng September. So, mas marami na ngayon ang naitalang mga malalakas na pagyanig sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. Kaya lalo po tayong magiging alisto mga folks. Nagkaroon ba doon ng epekto sa ating tsunami monitoring? Wala naman so far. Sa may bandang Legazpi naman, kung tingnan natin kung medyo nag-ripple, wala rin naman. So, walang inaasahang tsunami warning dahil hindi naman gumalaw yung buoy sensor. So, diretso agad tayo sa historical earthquake at makikita natin for the month of September, mukhang nakakatatlo tayo na magnitude 5.0 pataas. Yan, tatlo na nga. So, as of today, nasa 301 total earthquakes na tayo. 282 dito is magnitude 2.0 pataas. 16 sa magnitude 4.0 at 3 sa magnitude 5.0 pataas. So, meron tayong bagong pumasok na pagyanig sa may bandang Dinagat Island. Naganap yan kanina ng 2:52 AM ayon sa data feed ni PBOK. So, nakakatatlo na tayo at dalawa na po sa may parting Mindanao at isa sa may bandang Northern Luzon, dyan sa may bandang Burgos, Ilocos Norte. So, ingat po, mukhang medyo yanigin tayo this month ha, dahil kukunti pa lamang yung ating total earthquakes na nasa 301 pa lamang, pero nakakatatlo na kaagad tayo na magnitude 5.0. So, lalo po tayo maging alisto palagi, anytime at all cost, dahil mukhang magalaw pong ating mga tectonic plates ngayong buwan na ito. Lalo na sa mayon ng southeast ng Visayas at Mindanao area. Siyempre, wag din natin baliwalain sa Luzon dahil makikita natin yung pattern. Medyo may mga cluster ng earthquakes sa buong bahagi ng kanluran ng Luzon hanggang bandang Mindoro po. So, medyo alisto po tayo ngayon anytime. Although konti pa lamang, so pwede pa natin mabilangin ng tuloy-tuloyan at maaring mas madadagdagan pa tayo ng mga magnitude 5.0 sa mga susunod na araw. Dahil base dito ay mabilis kaagad na nagkaroon tayo ng tatlong magnitude 5.0 na lindol. So maging alisto po mga folks. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, September 9, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, September 9, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat sa ating report, bagamat magiging mahangin tayo at asahan pa rin mga afternoon rain showers so importante po ang payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa record ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.